Okay. So, dito na tayo sa debriefing form natin, no? Alright. So, yung debriefing form, ginagamit yan o gumagamit tayo yan kapag meron tayong deceiveness dun sa information sheet. Kasi magde-debrief tayo na kanina po ito po yung pinaniwalaan nyo pero sa katotohanan po ito po talaga. So, kaya may debriefing. No? Ayan. So, nakalagay dyan participant debriefing form. Again, babaguhin niyo po yung title of project. So, lalagay niyo yung title ng experiment po. Now, nakalagay, thank you for participation in our study. Your participation is greatly appreciated. Tapos lalagay natin talaga dyan yung totoong purpose. Kaya sinasabi natin dyan na earlier po sa ating information sheet, we informed you that the purpose of the study was. So lalagay dyan, ano ba yung sinabi nyo kanina? Regarding lang po to sa taste testing, titignan lang po namin paano po kayo yung panlasa nyo po, kung ano man, no? Tapos, lagay dyan, in actuality, nakalagay, in actuality, our study is about, sa katotohanan po, tungkol po ito sa, so yan, number one, what the true purpose of the study is discuss po. Actually, it's about blank, blank, blank. It's about the personality po, rating ng personality. Tapos, the actual deceptive activities. So, we ask you to um, drink or hold a beverages po habang nagre-rate po kayo ng personality ng photo na pinakita namin. So, tinitignan po kasi namin doon, blank, 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 kung ganito. So, lalagay nyo kung ano yung ginawa nyo na deceiveness na yun. Number three, and results and findings you were looking for. Bawa, tinitignan po talaga namin doon if hawak-hawak po nyo yung hot drink or yung cold drink, cold din ba yung magiging rating nyo sa personality ng pictures na papakita namin or warm ba yung personality na i-rate nyo doon sa photo na ipapakita namin. So, ganun po siya. So, yan. Kaya nakalagay na, unfortunately, in order to properly test our hypothesis, we could not provide you with all of this details prior to your participation. This ensures that your reactions in the study were spontaneous and not influenced by prior knowledge about the purpose of the study. Okay, so yun yung punto nun. Papaliwanag mo na kasi hindi po namin pwedeng sabihin agad sa inyo kasi po, magkakaroon po kayo ng bias sa reaction. So, ganun yan. So, lagay dyan, insert statement reiterating any fabricated research activities or stimuli to ensure participants do not study believing false material. Kaya uulitin nyo lang dyan, no? Ganyan po, nung sinabi po namin kanina na ganito, hindi po totoo yun, blah, blah, blah. So, ngayon, so nakalagay dyan, if we had told you the actual purpose of the study, your ability to, ano, to interpret or to uh, relay or to assess personality could have been affected. No? Papaliwanag mo lang. Ngayon, we regret the deception but we hope you understand the reasons for it. Okay. So, next page. So, dalawa po yan, no? Dali, i-move ko lang yung aking, ano. So, sabi, please note that, ano, although the purpose of the study has changed from the original stated purpose, everything else on the information sheet is correct. So, ibig sabihin, correct naman po yung kanina sinabi namin na inom po kayo ng ganito, confidential po. Tama pa rin po yun. Yun yung sinasabi niya. Now that you know the true purpose of the study, and you are fully informed, you may decide that if you do not want uh, your your data to be used in the study. Okay? So, ang punto dyan, i-ask ulit pa rin natin sila. Ayaw nyo na po ba? Kasi feeling nyo po, naloko po kayo. Kung ayaw nyo na po mag-participate, tell us now. So, may ganyan pa rin yan, no? So, huli na lang at lahat, tatanungin mo pa rin kung gusto pa rin nila mag-participate. Kasi nga, baka feeling nila, niloko nyo ko kanina. Ayoko nang makisala dyan. Kaya pag ganun daw po, if you like your data to be removed, please inform us. So, pag ganun, sabihan niyo po kami. Do not disclose research procedure or hypothesis who might participate. So baka po may mga classmate kayo na kuhain namin sa study, huwag niyo po manang i-reveal to. So parang ganun yung punto na. Ayan. So for the reading, yan. Ilalagay niyo na lang talaga diyan yung actual na link ng mga uh, experiment or yung mga topic tungkol dun sa experiment nyo. Kasi may debriefing na yan. Yun na sinabi kung ano talaga yung punto. Okay? So, yun po siya. So, again, ginagamit po yung debriefing kapag kailangan po natin ng uh,
magpaliwanag kasi may deceiveness yung initial na ginawa natin. Okay? Nagkaintindihan po ba? Again, lagi po may nakalagay, please keep a copy of this form for future reference. Once again, thank you for your participation in this slide. So, lagi pong may copy sila dapat. Especially itong debriefing. Okay. Next, dito po tayo sa activity completion list. Ano yung activity completion list? Ito po yan. Ito yung mga nakalagay dun sa may dulo ng experiment. So, lalagay niyo po yan. Titignan niyo po kung ano po yung hinihingi ko. Pero usually, itong 1, 2, 3, 4, hanggang 5, basic po yan. Basic po yan na andito. So, papakita ko kung ano-ano po yan. No? And PPT compilation of the consent form. Ayan. So, meron akong in-upload dyan na form ng, kaya PPT siya kasi nga para pag pinicturean niyo yung mga consent form, pwede kayong mag-attach agad sa PowerPoint kasi hindi siya gagalaw. Hindi katulad kapag Word yung ginamit natin kapag nag-attach kayo dyan ng mga documents, ng mga photo, mag-move na siya, diba? So, yan po yung ginagamit. Kasi i-upload nyo po sa Drive to, i-check ko po yan eh. Diba? Ang purpose po ng completion list ay, ito po yung gigradean ko, so kailangan makita ko yan. Importante, obviously, yung consent form. Yung consent form na tinutukoy dyan, kasama po dyan yung tatlo, no? Information sheet, yung paano nyo in-edit yung information sheet, ano yung nilagay nyo doon, no? Yung debriefing, tapos yung, obviously, yung consent. Yung pag-yes-yes nila. Okay? Next, pangalawa po, meron tayong insights or realization. So, ayan, no? Iba't iba po yung insight dyan ng leader, iba yun yung insight ng member. So, depende kung ilang members po yan. So, may format tayo niyan kasi may template tayo niyan. You can check the templates that we are using. Next, yung results and conclusions, no? So yan, meron tayong participants, results, conclusions. Participants yan, lalagay nyo, sino ba yung mga participants, saan ba sila nakuha, ah, ano ba yun, voluntary ba yun, o random ba, o yan. Tapos, verbal statement na result, sabi niya, ito po yung result namin. Ano yung nakalagay naman sa conclusion? Yung conclusions, yung ah, pagsama nung hypothesis. Halimbawa, ito po yung hypothesis namin na blank, blank, blank. May hypothesis tayo sa manual, diba? Tapos, pero yung lumabas pa rin sa result, ito po. So, sabihin nyo, halimbawa, hindi po nagtugma siya, this could be due to blank, blank, blank. Ano ba yung paliwanag mo doon sa conclusions mo? Basta, pagtatamain natin yung hypothesis, tas yung actual na naging resulta. So, yung lalagay nyo sa conclusions. The result po ay ito po, but earlier, we concluded na ito po yung lalabas. Pero, unfortunately, hindi po yun ang nakita namin. So, ayun, papaliwanag nyo, bakit kaya hindi ganun? Ano kaya talaga yung naging dahilan lang? O, so, ano yung lumabas lang talaga na resulta ng experiment? Okay? Next. Meron tayong photo documentation. Photo, yan, photo-photo lang, edit-edit nyo lang. Pakita nyo lang, no? Caption-caption nyo lang onte. May format din naman tayo yan. Tapos, obviously, no? Yung video experiment. Meron naman akong, meron akong format niyan ng video experiment format kung ano dapat, hypothesis, tapos yung format ng title, 'di ba? Meron ako niyan naka-upload sa drive natin. You check muna. So ayan oh, experiment nila yan dyan. Okay? Now, I advise you not to not to put music sa video na pwedeng ma-copyright. Katulad ito, yung piniplay dyan yung music ni Kenong Music ba yan? Please omit. Huwag po kayo maglagay ng music na copyright, ano, ah, may copyright restriction. Okay? Alright. So, ganyan po. So, anywho, you understand naman yung video natin. Nagpakita naman ako sa sample. At may format po tayo. May format po tayo ng video na yan, no? Pinapaliwanag ko lang. Next, meron po tayong specific document na hinihingi per experiment. Yan, may ganyan po kayo. Bawa, ito sa experiment hot and cold, kailangan ko yung rating sheet ng hot and cold nila, yung personality rating. Tapos doon naman sa number 2 na experiment, yung time, yung under pressure, kailangan ko rin ng process answer sheet. So yun naman yung hinihingi ko dyan. Sa third, yung product rating sheet per participants. So may mga iba't ibang hinihingi na specific. So titignan nyo lang naman yung manual kung ano yung kailangan ko doon. Hindi na kayo malilito dyan. Okay? Now, that's it. Thank you, class.
If you have any questions, feel free to ask me sa ating group message sa GC natin. Alright? So, this is the lecture para dun sa manual natin sa experiment yung mga consent form information sheet. No, yun ang purpose na to para malaman nyo paano siya uh, i-conduct. No, yung experiment per se, nandun naman sa manual natin yun. Isa-isa. Nandun naman siya. Thank you, class.